Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Anya na ang programa sa radyo nga muhatod kaninyo og eksaktong serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Ang programang sa katawhan mo serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Kauban sila si George Manco, Jean Sanjorjo o Elizabeth Sana. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Matag Huwebes sa alas 11 hangtod sa alas 11:30 sa buntag, dinhi lamang sa Radyo Natin FM. Okay mga kaigsunan, nausab kita nining atong 30 minutos nga programa. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Adlaw Huwebes, pizza 19 sa bulan sa Disyembre. Parang nanimaho na yung Pasko. So Merry Christmas kaninyong tanan o advance Happy New Year. Okay, sa ngalan ni Governor Gerard Roger Espina o sa atong PIO Head, Attorney Ed Igano, mga yun usap kitang katahuran sa atong mga kaigsuunan nga mga biliranon kutob sa maabot ni atong Sibya. Mayong buntag natong tanan hinaton ta inyong sundo ng atong episode karon aron inyong mahibaw-an ang mga nahatag nga mga serbisyo sa atong mga katawhang biliranon gikan sa nagkalain-laing mga departamento sa atong provincial government. Okay, so karon nga episode nato tungod kay nagtikatapos na atong tuig 2024. So tingali natay mga report o mga year-end report sa atong mga resource person karon nga niha. So siguro dili nato langanon ato dayong sugdan kay 30 minutos ra ni atong programa. Hinauton ta inyo kaming umanan o paminaw. Karong buntaga mga kaigsunan atong kauban ang tulo na to resource person di ang nauna ang atong provincial agriculturist ug ang administrator sa atong bag-o lang nga gi-launch nga Bilis Asinso Training Center, si Sir Brian Sinagote. Maayong buntag Sir Brian. Mayong buntag Sir Jane, sa atong mga tigpaminaw, mayong buntag sa atong tanan. Yes, kagahapon mga kaigsuunan Sir George, Sir Brian, dunay launching nga gihimo dito sa Barangay Larasabal, kining atong training center, Provincial Livelihood Training Center. PLGO ran ang province yun ang nagpadaga ni ani and accredited na kani sa TESDA. So ang atong gingalanan is Bilis Asinso Training Center. So atong nakitaan dito ang dito man ni si Sir Brian kasi may administrator, dito atong nasaksihan ang pag launch ni mga program, and it is very promising program sa atong governor. Bisan pa sa mayor pa siya ni adto iya gyud kining advocate kining paghatag og mga livelihood program sa atong mga kaigsuunan. So Sir Brian, unsa may imong kanang assessment, imong tan-aw, imong projection ni Bilis Asinso Training Center nga in fact ikaw mao'y administrator nining maong program kining center?
Kana siya nga atong training center dako kayo nag-ikatabang sa atong mga kaigsuonan dinhi sa biliran. Kay sama pa man sa akong giingon nga during sa akong paghatag sa welcome message sa pag ribbon cutting nato. Ingon pa man nako nga on that time sa among panahon niabot pa kog summer pagkuha lag in situ og niabot pa kog baybay pagkuha lag in C3 sa mga agri-related nga mga national competency. So karon giduol na gyud sa atong aptik nga governor ang mao nga mga training para makapacitate ang atong mga kaigsuonan. So dako na kayo nagtabang para sa ila. Yes, so daghang kasalamat sa atong batanon nga governor sa pag-initiate nini nga maong nga programa. In fact, paingonan ni sa pagka-ordinance kini nga program and it is one of his brainchild programs nga iyang implementar sa atong provincial government. So in this case, di na maglisod ang atong mga kaigsoonang biliranon pag kuha og mga skills kay naa namang gyud tay training center nga atua kita ra gyud ang nagpadagan. So we will not be waiting for TESDA nga QMs. Anyway, ang TESDA muhatag kay pug mga QM sa atua pero kay dili man gyud daghan na mahatag kay daghan mga providers ug daghan mga lugar usab nagkinahanglan sa mga pundo sa training sa TESDA. So at least nga ang provincial government mismo maoy magpadagan ining maong training center. So dako na kayo na kay ngayon sa atong mga kaigsuonan kay sa giingonan ni Sir Brian kaniadto sa iyang panahon ning abot pa og lain nga mga dapit lagyo nga mga dapit makakuha lang aning kining diman kayo nga kaning in situ nga diin mo gikinahanglan kayo kung mangita ta og mga apply ta og trabaho. So karon ni ana gyud gipaduol na niya na sa atong probinsya ug niya na sa lungsod sa Naval. Yes. Ato pahimuslang higayon karon Sir George sa pagpangutana sa atong provincial agriculturist sa mga ilang na implementar sa ilang nahatag sa mga atong mga farmers ang mga figures or reports karong katapusan nga buwan sa tuig sa 2024. So at least nga mahibawan sa atong katawan and unsa pay mga future and ongoing projects nga ilang i-implement sa probinsya sa Biliran based sa priority usab og sa pagpangulo usab ni Gov Gerard Roger Espina. Okay, ang usa ka nindot nga nahitabo karong tuiga sa atong opisina nga gi-challenge ta ni Gov Gerard about katong pag-entry nato sa walang gutom award nga ang atong entry is the From Garden to Table program. Nga kung diin kini karon nga akong i-report nga mga accomplishments gikan kini siya ni ana nga programa. First, dako kayo ang contribution sa atong programa kabahin sa pag-produce og gulay. Based sa atong data sa atong survey, sa tanan nga mga gulay nga local produce dinhi sa biliran nga naa sa atong merkado, 47% ni ana gikan sa atong mga farmers nga gi-clustered nato sa atong clustering, commercialization and consolidation program. So kini nga programa nakatabang kini siya og 47% nga nakasupply diha sa atong merkado. So dako na kayo na siya nga impact para sa atong mga konsumidor. Then usa gihapon ang atong kining atong rice barter system nga kung diin sa tibuok tuig do sige pa karon ang atong pang baylo og bugas ngadto sa abono, naka-release na ta og 807 kasako nga nga semento, 270 ni ana ang complete, 304 ana ang urea o 233 ana ang 1620. So kini sila ang katuning barter system nga ang farmer magdala og usa ka sako nga bugas baylo ano ka sakong abono. Kung naa sila sa ilang mga barangay, ilang pundo ko ng ilang bugas, dalhon na mo ang abono. So dako na kayo na siyang tabang kay katong naigo ta sa Katrina, ang mga binaylo adto nga mga bugas gihatag pud nato sa mga naapektuhan nga mga kaigsuonan nato sa mao nga bagyo. O ang kinipod nga mga collected nato nga mga bugas gibaligya pud ni nato sa atong mga barangayan og tag 20 pesos ang kilo.
So usa kini siya ka nindot nga programa sa atong very visionary nga governor, si Governor Gerard Espina. Na naapod ang atong under sa fishery program nato, nakaapod-apod ta og 58 ka mga makina pandagat o the marine engine, 7.5 horsepower ngadto sa atong kaigsuonan nga mangingisda nga nanginahanglan niini. So kana og ang ato gyapong program sa corn in which naatay panglantaw sa next year tungod sa atong kining feed mill. Karong tuiga nakapanghatag gihapon ta og mga binhi sa mais ngadto sa atong mga kaigsuonan. Pero by 2025 mas mokalit og increase ang atong production area tungod sa atong ginatan-aw nga kining feed mill para dili ta magsalig og feeds para sa atong mga hayop gikan sa gawas. So ang atong mga plano sa umaabot gitutukan nato karon ang atong kakao na gusto nako ipasabot sa atong mga kaigsuonan na minaw karon. Kung aduna mo'y kaila or kamo mismo adunay kakao nga napabayaan na sa dugayng panahon kay gipasagdan na lang nato kay nagsigig kasakit ang mga bunga, mangitom ang mga bunga. Palihog duol mo sa inyong Municipal Agriculture Office kay para ma-repair mo na ngari sa amo. Kay aduna tay program ganyan lang nato Cacao Rehabilitation and Expansion Program. Kung diin ang tumong nato atong i-revive ang cacao industry nato dinhi sa biliran. Ang mga karaang puno sa cacao ato kanang providean og abono, providean nato na siya og mga crop protection product, tudluan mo pag pruning kay dali na lang na siya mamunga. While waiting sa mga bag-o nato nga gitanom, ato sa pud tutukan ang mga karaan aron makapabunga ta. Then we are expecting sa team sa UPAS nga in the middle of next year makita na nato ang daghan nga supply sa mga cacao beans kani sa atong probinsya tungod sa atong effort sa rehabilitation. So kini ang pinaka-excited kayo ko niani para sa atong umaabot nga 2025. Yes. So ang karon nga next year, Sir Brian, unsa pa yung mga priorities gyud ninyo sa nga program? Ang uban continuing, ang uban sa mga bag-o nga mga i-implement ninyo? Ipadayon gihapon nato ang atong kanang vegetable production sa clustering, pero ang target nga madouble ang atong volume of production by next year. Then ang atong rice barter system ipadayon gyapon na kay dako kay tabang sa atong mga rice farmers. Ang atong mga bag-o nga mga program nga medyo tutukan nato og maayo kining atong clustering food sa corn kay para man lagi ni sa feed mill. Then kining atong cacao kay ang plano nato ani i-connect nato sa tourism. Wala kayo ta ikapanghambog nga produkto sa probinsya. Dili sama ng Gimaras, ng mga Gimaras na mangga nga na something ana. So ang atong uptik nga governor naglantaw siya nga unta ang atong agriculture, tourism ug ang atong mga processor magkahiusa nga kung diin maka-attract daghang mga tourist padulong dinhi sa atong probinsya nga ang ato pud mga local producers, atong mga farmers mapoy makabenepisyo kay mamalit man gyud ang mga tourist nato nga muari, mga turista. So i-connect nato na siya. So the only thing nga among nakita, one of the thing nga pwede nga makakonect is ang atong cacao ato ipaboost. And we're looking also for the squash production for possible processing. Kay karon nakakalendar man ang atong production sa atong squash. So kaya nato mag-produce for processing. Ang atong gi-produce karon that's for table lang nga pangsudan nato pang gulay-gulay. That's the base on the demand sa market. Pero kung adunay processing, ato po na siya i-add on in the volume, target na volume sa production ng squash. At least kinahanglan na identity ang atong probinsya in terms of products. Yes. Ato dayong makauban sad karon na naabot atong usa ka guest si Sir Dwight Inchoco, ang siya ang in charge mga kaigsuonan sa usa sa ka-brainchild program ni Governor Gerard Espina kaning atong mga satellite offices. Ato lang siya i-welcome ug atong pahatagon og statement before ato ipadayon si Sir Brian Sinangguti. May buntag Sir Jean og sa atong kauban kang Mano George og kang Sir Brian og sa tanan natong tigpaminaw mayong buntag kanatong tanan. Okay. So atong ipadayon ang agriculture para ma-wrap up na to kay isunod na to ang satellite report. Sir Brian, so far sa inyong assessment sa atong agriculture industry din sa probinsya sa Biliran,
unsay imuhang assessment karon nga year? Is it improving or unsay situation sa atong mga farmers ug sa mga programa nga gi-implement nato? Okay, dili nato ma-deny nga naigo tawag El Nino this year, naigo tag Katrina this year. Dako kayo na siya epekto ngadto sa atong production sa agrikultura sa pagpanguma sa atong mga farmer. Pero bisan pa ni ana base sa atong mga data, kaya nga atong data karon almost makaingon ko nga naa nata sa mga 98% accurate na atong mga data tungod sa mga program nato nga klaro gyud ang atong mga collection sa data. Bisan pa man naigutan ni ana nga mga kalamidad, ang atong yield per hectare ni saka, like for example ang atong rice, niangat siya ang production yield per hectare. Bisag ni down ta sa overall tungod sa El Nino, apektado mo gyud ta, pero gamay lang kayo ang nakaapekto ni ana. Ang atong corn apektado pud sa El Nino, pero ni-increase gihapon ang yield per hectare nato sa atong corn tungod sa mga bag-o nato nga pamaagi. Ang atong vegetables apektado gihapon tungod kay naigo sila sa mao nga mga kalamidad. Pero nakita nato karon tungod sa atong clustering program, wala kayo ta nag-oversupply. Kumbaga nga atong farmer wa naglisod nga nag-oversupply. Ang tanan nila nga produce na cater lang pud sa market kay gikalendar man nato naka-base man ta sa demand. Ang nakita nato pod nga naa na pod mga increase of farmers nga nag-engage into vegetable farming, in which nalipay ko kay murag mga halos kaedad lang pod nako ang nag-engage, dili kadtong mga veterans na. So medyo kumbaga na hikayat ang mga batanon nga mag-go into farming business. Yes. So as to the overall assessment nato, despite of the calamity nga atong experience, we're doing great sa all aspects sa agriculture. So daghang salamat, congratulations Sir Brian. So pwede makahatag kag parting statement kay limitada atong oras, and I hope nga sa sunod nato nga mga schedule tagaan kag gyapon na mo gigayon kay mag-explain ka sa mga programa na sa atong probinsya. Thank you kayo nga para ning opportunity. Ako lang encourage ang atong mga kaigsuonan nga mga mag-uuma nga please visit every municipal agriculture office. There are a lot of programs nga pwede nila ma-avail. Labi na gyud sa pag-insured sa ilang mga tanom, ilang mga hayop, even sila mismo as personal. Kinanglan siya ma-insured din. Na mga updates sa mga programs, and even ang atong provincial office sa agriculture, daghang kay mga programa nga ikatabang alang kanila. So akong pahinumdum sa atong mga mag-uuma, tanang agriculture office gitukod kana sa gobyerno para sa inyo. Inumdumin nato nga ang agriculture office gitukod kana sa gobyerno para sa mga mag-uuma ug mga mangingisda. Ayaw mo kauwa pagdool. Yes, okay. So ayaw kamo pagpanuko pagadto sa mga agriculture office sa mga munisipyo ug sa atong provincial agriculture office. Salamat kayo Sir Brian Sinangguting atong kanang provincial agriculturist, murag dili na OIC siguro na hapit na gyud ni. Og ang atong administrator sa atong na Bilis Training Bilis Asinso Training Center. So atong welcome na naman na welcome ang atong usa ka guest si Sir Dwight Inchoco. Kining satellite offices mga kaigsuonan, nakita ninyo unsa ka kusog ang paghatag sa serbisyo nining nga programa tungod nining maong programa, and we are very proud of Sir Dwight Inchoco nga maayo kay ang pag-manage nining mga satellite offices. So ato naman kayong makita nung kining mga satellite offices gitukod gini sa atong batanon nga governor para paghatag kasayon sa atong mga kaigsunan nga nagkinahanglan sa mga serbisyo sa Kapitolyo. Imbes mga repa sila sa Kapitolyo, matubag na ang ilang mga problema o ang ilang mga katuyuan mahatag na diha sa ilang satellite offices sa matag munisipyo. Yes. Karon kay last month ban sa tuig atong tagaan o gigayon ang atong in charge sa focal person sa atong satellite offices paghatag og reports sugun sa mga nahatag nga mga serbisyo sa atong mga nagkalain-laing mga satellite offices din sa atong probinsya sa Bilan. Sir Dwight Inchoco. Dagan kay salamat Sir Jean o kang Mano George sa lain na usab nga higayon nga makauban ko ninyo sa inyong programa. Nga ma-share po nato ang atong annual report para sa atong mga operations sa atong mga satellite offices nga nakabutang sa matag munisipyo sa atong probinsya.
So karong buntaga Sir Jean, ang atong ma-report nato ang atong mga performance o accomplishment sa buwan sa January 2024 up to December 13, 2024. Bali ang atong weekly report atong minlabay nga adlaw nga Biyernes. So nakita na mo Sir Jean nga nag-increase kitag almost 25% sa atong mga naserbisyuhan kumpara sa atong naserbisyuhan atong minlabay nga tuig 2023. So atong 2023 from January to December sa tibuok tuig malipayon ta nga nakaserbisyo o ming-abot og 59,410 ka mga biliranon sa nagkalain-lain nga mga munisipyo. Apan karong tuiga sa 2024 nakita nato atong increase nga more than almost 25% kay ming dangat na ta sa numerong 72,823, 72,823 ka mga biliranon ang naka-avail sa mga nagkalalain nga services sa atong mga satellite offices. So ang kani nga mga services sa Sir Dwight unsa nga mga services, specific services nga atong gihatag dito sa atong mga satellite offices? Of course, ang usa sa atong flagship sa atong serbisyo sa atong mga satellite offices, kita ang mahimo o nahimo nga gitawag nato og butika ng Kapitolyo sa matag munisipyo. So ang atong mga benepisyaryo atong nakita gikan atong pag-open atong year 2022 sa August hangtod karon nga pitsa, mindangat nata og almost 140,000 ka mga benepisyaryo. Out of that, nakita namo nga halos 90% sa atong mga benepisyaryo ang ming-avail sa atong programa sa mga libre nga medisina sa atong matag satellite. Yes. Unsa pa ang other services sa Sir Dwight? Ang atong satellite, Sir Jean, kanunay, matud pa nato, dili lang ni para sa mga buhi, kundi na po tayo serbisyo para sa mga nauyamot. So bukod sa libre nato nga mga medisina, naasad tay mga boreal assistance. So sama sa atong napauna na nga gipasabot sa atong mga biliranon nga kung ugaling adunay mauyamot nga kauban nato nga pamilya, naasad tay gitawag og boreal assistance para sa tanan. So muduol lang sila sa atong satellite offices, andam sa tamuhatag og boreal assistance. At the same time, para sa buhi, nasad tay mga gitawag nato og mga medical financial assistance aside sa atong libre nga mga medisina. So dako kayog tabang nga Sir George ang kaning mga satellite offices kaysa una kaning mga boreal assistance talag sara ang maka-avail ngadto sa layo kay ang uban kapuyan man pag-process dinhi sa atong provincial capital kay layo and ang uban sab nga maabot na og 30 days usa pa maka-process kay magsaad-saad na malang adto kay tungod sa kalayo kay pahinumdom lang sa atong mga kaigsunan kaning pag-process sa mga assistance especially sa boreal ayaw ninyo paabta og 30 days kay dili na kini ma-process kung kaso sobra na sa 30 days. So timanin na ninyo kung naamoy problema ngadto lang mo sa mga satellite offices, pwede mo maka-process atong mga boreal assistance o ubang mga klase sa assistance. Sa gikaingon pa ni Sir Dwight na ay para sa mga buhi o para sa mga patay nga mga assistance. So gawas pa din Sir Jen, Sir Dwight, no, ang mga serbisyo sa satellite offices sa matag munisipyo. Dili lamang sa mga assistance sa boreal, medicinal o kining uban pa. Napakitay lain nga mga serbisyo nga ikahatag nato diya sa satellite office. Kay kung unsay mga panginahanglan sa pananglitan atong mga barangay officials, kung dunay mga resolutions o unsa may mga request nila para sa atong gobernador nga ila untang dalhon nga ri sa Kapitolyo, pwede na nilang hatag dito sa satellite o niya ang in charge sa satellite mo na mo forward nga ri sa Kapitolyo para dili na kay sila masol o niya maka-save pa sila sa ilang pamasahe. Yes. Yes, Mano George. Actually, Mano George, bukod sa nakita nato sa minlabay nga mga katuigan sa sugod atong pag-opening sa atong satellite atong August 2022 up to karon nga December 13, 2024, atong nakita nga almost 152,000 ang atong mga benepisyaryo.
Then nakita sad nato nga mindangat og 92 or 92 ka mga wheelchairs ang atong nahatag tanan sa tibuok probinsya. In fact niya na nakita nato sa other mga services susama sa mga nagkalain-lain nga request, sobra gatos ang mga tong mga request nga nadawat sa matag satellite nga gihatagan og atensyon sa atong gobernador ni Governor Gerard Roger Espina kay siya man ang nagmungna niini nga programa. So nakita nato nga aside sa mao nga mga programa pinaagi sa atong satellite ang mga request nga gihatag sa matag munisipyo, giaksyonan na lang nato nga nunid na sila nga kinahanglan pa mungari sa nabal para lang sa mao nga mga request. So atong nahatagan dag atensyon didto lang sa matag munisipyo. Yes. Ato sad nakitan Sir George ang maayo nga epekto sa satellite offices kay panahon nga dunay mga programa nga i-implement like Tupad, AX, AKAP ug uban pang mga ayuda gikan sa national government, dako kayo og kanang gikatabang kining satellite offices kay ditso dayon, di ba Sir? Dali na kayo na Sir Dwight, sa imong tan-aw sa mga implementation. Yes, Sir Jean. Actually, mas napagaan dili lang sa side sa atong Kapitolyo, sa opisina ni Governor, pero mas labi nang napagaan sa side sa atong mga biliranon sa matag munisipyo kay ang pag-apply sa mga nagkalain-lain nga programa susama sa AX, AKAP, Tupad, dili na kinahanglan nga moari pa sila sa nabal kundi didto na lang ang atong mga pag-process sa matag munisipyo. In fact lang Sir Jean, sa minlabay lang nga pila ka semana o atong minlabay nga November 19, nagamit sa nato ang atong mga satellite offices kay ang pag-apply, pag-process sa mga papel sa katong livelihood assistance nga gipanghatag ni Gob sa 150 nato ka mga mangingisda. Ang atong 150 ka mga fisher folks gitagaan sa atong provincial government og usa ka kumpleto nga sakayan, kauban makina ug mga accessories pinaagi sa pundo sa Dole para sa pagtabang sa atong mga biliranon matag munisipyo. Yes, so dako kay mga kagsunan ang tabang kani atong mga satellite offices. In fact, ato unsa untag giimbitar karon maybe next program nato si Sir George Plecerda ang usa-usab ka brainchild project ni Gov Gerard kining Balay Biliranon. So most probably dako kayo kini. In fact, na talk of the town na kining Balay Biliranon dito sa EVRMC kay kutob sa moadto dito nakapahimulos gid sila nining maong proyekto ni Gov Gerard. So like the satellite offices kanang daghan kayong natabangan kining maong nga proyekto. So Sir Dwight, wa nay additional nga unsa pay mga plano sa satellite offices for next year? Nanay CCTV unsa pa toy mga programa nga gi-additional para pagpahimog yung efficient and effective sa atong serbisyo sa mga satellite offices? Atong minlabay nga December 11 o wako na sayop mao to ang gipahigayon namong year-end assessment sa atong mga satellite offices. Naisgutan sa atong gobernador ang iyang mga dugang nga mga programa nga ihatag sa matag satellite. So na-mention sa atong governor nga next year aside sa atong mga existing nga mga programa, hopefully mabalik na sad nato, mahimo nato nga ang atong mga satellite offices mahimo nga venue sa mas pinakusgan o pinalapad nga mga programa sa atong Kapitolyo like sa atong pagpamaligya sa atong mga itlog sa atong province. Ang atong egg production sa atong Kapitolyo nakita sa katilingban nga kita ang nagbaligya o pinakabarato o prisko nga itlog sa market. Dili lang sa Naval, kundi sa nagkalain-lain nga mga munisipyo. So plano sa atong governor nga kung mahimo matag simana o matag adlaw na nasad tay mga stock nga ipamaligya sa matag munisipyo kauban ang mga produkto sa Kapitolyo sa atong mga farmers pinaagi in coordination with Sir Brian sa atong provincial agriculture. Gi-arrange na nila nga naay paghahimuon nila nga caravan nga naka-schedule unsang adlaw naa sila sa matag satellite para mamaligya sa mga produkto sa atong mga mag-uuma pod nga diri ra pod sa probinsya sa biliran. So ang pagbaligya
tabangan sila at the same time makaminusad kay makapalit og barato ang atong mga biliran. Yes, so murag ang nikapos gyud sa oras. We are very thankful sa atong resource person karon nga anytime Ato pong pasalamatan ang mga staff niya sa matang sa mga satellite offices. Salamat kayo sa atong mga staff sa mga offices sa satellite offices nga nakatabang gayud usab sa pag-implement nining maong programa. Bueno, na human naman sa atong 30 minutos nga programa at hangin na lang ninyo sa sunod. Kini inyong higala sa kahanginan, George Manco. Okay, sa ngalan ni Gov. Gerard Roger Espina ug sa atong PIO Head, Attorney Eddie Gano, hantod sa sunod di kayo. Sa atong naa sa Master Control, si Ma'am Juan Aguelos. Hantod sa sunod di kayo sa samagyapong takna ug istasyon mayong buntag natong tanan. Anya na ang programa sa radyo nga muhatod kaninyo og eksaktong serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Ang programang sa katawhan mo serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Kauban sila si George Manco, Jean Sanjurjo o Ellie Sabitsana. Serbisyong totoo para